Doc Ann, kanina ka pa nakatitig dyan sa kape mo. May problema po ba? Yung lalamunan ko. Yung lalamunan na yan ha, kailangan ng sugasugin niya. Bakit? Iniisip ko lang yung sinabi sa akin ni Mama kagabi. Nagtatanong na naman kung kailan ako mag-aasawa. Si tita talaga? O, sinagot mo naman ba? Sabi ko, busy ako sa ospital. Pero sa totoo lang, naiisip ko rin minsan, 35 na ako, Billy. Wala man lang naliligaw. Yan. Over naman sa pagmamadali, Doc. Baka naman iniisip mo na may mali na naman sa'yo. O diba? Walang mali sa'yo. Doktor ka, mabuting tao at maayos ang buhay mo. Baka sobrang nakakatakot ako lapitan, no? Baka sanay akong bahay, trabaho lang kaya wala na akong nakikilalang bago. Baka kasi pag nagsasend ka ng love letter mo, Doc, hindi nila maintindihan. Kasi doktor ka. Mismo. Hindi dahil ayaw nila sa'yo ha, kundi dahil hindi ka pa kasi nila kilala masyado, hindi ka pa nila nakikita totally. Paano ka makikilala kung nasa clinic ka lang o nasa bahay ka? Ewan ko. Minsan pakiramdam ko na pag-iiwanan na ako ng lahat eh. Hay nako, Ann. Parang gusto mo talagang makatagpo ng tao. Kailangan mo rin buksan yung pintuan mo sa clinic mo. Subukan mong lumabas minsan kasama ng ibang tao. Tama kayo, tama kayo. Kaya nga, puro na lang kaluluwa yung mga nakakasama ko dito. Nakakatakot lang magsimula ulit. Siyempre ganun talaga nakakatakot. Pero uunti-untihin mo naman. Magsimula ka sa Sabado. Sumama ka sa amin sa coffee pagkatapos ng pickleball play namin. Wow! Pickleball! Diba? Ayun naman pala. Baka naman kasi hindi daw lumalapit ang pag-ibig sa kanya kasi laging nakas-close ang kanyang door. Nakatago siya eh. Oo, parang hindi siya lumalabas. Dapat maging, makipag-socialize siya. Oo. Pero, pasabog naman yung pickleball, mamanhid.